Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lola, wag po kayong umiyak. Pagpapatahan ni John sa kanyang lola. Hindi ko mapigilan, apo. Kung si Felicity nga ang huli niyong kambal, sobrang natutuwa ako. Hindi ko ma-imagine ang sakit na naramdaman ng mommy niyo nang mawala siya. Siya pa nga lang na iniwan ko noon, mahirap na sa akin. Paano pa kaya kung habang buhay niya tong hindi makikita, di ba? Naiintindihan ni John ang sinasabi ng kanyang lola, kung kaya inalo niya lang to hanggang sa tumahan ito. Sinabi na rin niya ang plano dito at pumayag naman ito. Nagkasundo pa nga silang magtulungan as usual para di siya hanapin agad ng mommy niya. Gusto rin tong makita si Hans at makausap, lalo na si Felicity. Ang sinabi na lamang ni John ay sa tamang oras. Sa oras na mapatayan niya na si Felicity ay kambal nila sisiguraduhin niya. Makakabuo silang pamilya at mananagot ang may kasalanan. Samantala sa kabilang party naman nagkakasiyahan na sina Elvira, Lara at Rachel na makatanggap ng text si Elvira mula kay Jake. Naalala niyang humingi siya ng pasasalamat dito dahil sa resulta ng DNA test result na natanggap niya. Ngunit nang mabasa niyang text ito sa kanya, kaagad nawala ang ngiti sa labi niya. What do you mean result? Kalalabas lang kanina ng result, Elvira. Ipapadala ko pa lang sa bahay ninyo. Guys, stop! Dahil sa biglang sigaw ni Elvira at pagtayo, kaagad na pininto ni Rachel ang tugtog na pinapakinggan nila. May tama na rin sila ngunit kaya pa at pwede silang malasing kaya walang problema. Lalo pat ngayon na lang ulit sila uminom ng ganon. What happened? Takang tanong ni Cara pero nag-silent signal lang si Elvira kaya tumahimik muna sila sandali. Sinabi ni Elvira wala sila sa bahay. Pinadala niya rito ang address nila ngayon at doon na lang ipadala. Na mag-reply ng okay sa Jake, kaagad niyang tinignan ng mga kaibigan. Sabi ni Jake ngayon pa lang niya i-deliver ang DNA test result. Ibig sabihin hindi galing sa kanyang result. Ha? Kung ganoon, kanino? Tanong ni Nala sa sinabi ni Elvira. Doon sa unang pinuntahan. Pero di ba sabi sa'yo 1 month pang result? Hindi ba nakakapagtaka na biglang sumulpot ang resulta? Napaisip sila dahil sa sinabi ni Rachel, lalo pa nga't may point ito. Nakakapagtaka talaga ang ganong bagay kung kaya't di nila maiwasan mapaisip. Hintayin na lang natin ang result. Duda ako sa result na yan, una pa lang eh. Sabi ni Rachel na kinasang-ay ni Cara. Pero ayoko nang umasa. Mahinang sabi ni Elvira. Ano ka ba, Elvira? Hindi ka pa nagtataka? Paano kung isa to sa gawa ng Ate Patricia mo? Siya lang ang po pwedeng gumawa ng kalokohan sa'yo? Intayin natin ang result at kapag negative pa, di maniniwala na ako? Kuwang-kuwa talaga ni Felicity ang mata mo eh. Tama si Rachel, Elvira. Intayin natin ang result bago ka mag-decide? Sa huli, walang nagawa si Elvira kundi ang pumayag sa gusto ng mga kaibigan. Pagkatapos no, nag-inom na muli sila at dahil sa sobrang pagkalasing, pagkabalik niya sa kanilang room, bagsak agad siya. Naalimpungatan pa si John at napangiti na makitang bagsak ng kanyang ina. Nagset siya ng alarm para magising na maaga at magawa ang kanyang plano. Kinabukasan, maagang nagising si John kasabay ng kanyang lola. Sinamahan pa siya nitong bumaba para magpahatid sa driver nila. Sinabi nito na siya na ang bahay sa kanyang mommy kaya nagpasalamat to sa kanyang lola. Nagising si Elvira ang masakit ang kanyang ulo. Pagtingin niya sa orasan mag 1 PM na ng tanghali. Napabagsak siya pabalik sa higaan dahil sa sakit ng ulo at doon niya napansin na wala ang anak. Kahit may hangover, tumayo siya at nagayos ng sarili para hanapin ang anak niya. Paglabas niya na silid, wala doon ang anak, maging ang kanyang ina, kung kaya't nagpa siya siyang lumabas at pumunta ng kabilang room kung saan nandoon si Rachel. At Cara, dahil baka andoon ang dalawa. Ngunit pagbukas nga niya ng pintuan nila, ay siya rin namang bukas ng katapat niyang room na nagulat nang makita siya. Tita Elvira? Ang inaantok na mata ni Elvira at masakit na ulo niya ay kaagad naman na nag-adjust nang marinig ang boses na kilalang kilala niya. Felicity? Malamig ang simoy ng hangin nang umalis sa John sa kanilang hotel. Sa turo ng kanyang lola, nagawa niyang ihatid ng kanilang driver papunta sa ospital kung nasa ng dating doktor ng kanyang mommy. Hindi naman naging matagal ang biyahe niya dahil walang gaanong sasakyan sa lugar na yon. Na makarating sila ay marami ng taong gising sa ospital. Alam ni John na hindi siya basta-basta papupuntahin ng mga nurse na naroon kung magtatanong siya kung nasa ng doktor na target niya. Kaya ang naisip niya ay siya na mismo ang humanap sa doktor na ito.
Habang naglalakad-lakad at nag-iikot, napahinto siya nang meron siyang makitang map ng buong ospital. Napangisi siya ng tahimik at mabilis na ini-scan ang mapa. Maya-maya nakita na ni John ang lugar kung nasan ito at sa third floor iyon. Mabuti na lang at walang pumapansin sa kanya kung kaya malayo siya nakarating sa third floor. Hindi siya basta-basta nakakapasok sa loob dahil meron pang nakapila sa labas ng office nito. Di mo na siya nagpahalata na papasok siya sa loob at nang mapansin na wala na ibang tao ay mabilis siyang pumasok sa loob. Tahimik sa loob at di niya agad nakita si Doktora. Hula niya nasa banyo to sa loob kung kaya't naghintay siya roon. Habang walang ibang tao, sinubukan niyang humanap ng papeles na maaari niyang magamit laban dito. Mabuti na lang at nakausap na niya ang kambal na si Hans at nagawa na nitong ihak ang CCTV doon, kaya't sigurado siya na hindi mahuhuli. Malakas ang pakiramdam ni John dahil na rin sanay na sanay siya sa underworld. Isa-isa niyang binuksan ang drawer na naroon at naghanap na maaari niyang magamit laban sa Doktora. Nung una, akala niya wala siyang mahahanap na kahit ano dahil kanina pa siya nagkakalkal doon pero maya-maya meron siyang nakitang hiwalay na folder na tila sealed iyon. Doon pa lang nagtaka na siya kung kaya kinuha niya to at hindi nag-alinlangan na buksan ito. Hindi naman siya nabigo na makitang files ng mga anak ang mommy nila. Nagsimulang kabahan si John na mabasa ang pangalan ng kanyang ina at habang pababa ng pababa ang kanyang binabasa, hindi na mapigil ang excitement at kaba sa kanyang dibdib. Ngunit nang malapit na siya sa pinaka-result siya namang dating ng doktora ng kanyang ina. "Sino ka? Paano ka nakapasok dito?" Sa gulat ni John, agad niyang naisara ang files na hawak niya at napatingin dito. Ang babaeng doktor naman ay nanlalaki ang mga mata at na makitang hawak niya ay dalidaling hinablot ito sa kanya. "Bakit ka nakikialam ng mga gamit ko?" Sigaw pa nitong sabi. Si John naman dahil sa pagkagulat ay hindi agad nasagot ng doktora sa tanong nito. Pero nang ma-realize niya ang sitwasyon ay hindi niya agad nasagot ng doktora sa tanong nito. Agad siyang napaseryoso at tinarap ito. "I am John Salvador, son of Johannes Salvador. Nandito ko para alamin ang nangyari 6 years ago sa aming triplets dahil alam kong may kinalaman ka kung bakit nahiwalay sa amin ang kambal namin." Natigilan ng doktora dahil sa sinabi ni John at di agad nakasagot sa tanong nito. Natigilan ng doktora sa sinabing yon. Di niya inaasahan ng ganitong tagpo, lalo na at sanay siya na maraming buntis ang pumupunta sa kanya araw-araw. Hindi na niya kailangan siguraduhin kung sino nga ang batang iyon dahil kilalang kilala niya na kaagad ito. "Answer me or I will call my dad right away." Seryosong saad ni John na kinalugkot ng doktora. Nagsimulang tumulo ang malalamig na pawis ito at hindi alam kung anong isasagot sa bata. Ang buong akala nga niya ay nakakaligtas na siya sa kasinungalingan na matagal niya nang pinagtakpan. "Paano ka napunta dito?" Biglang nawala ang hilo at sakit ng ulo ni Elvira na makita si Felicity sa tapat ng kanyang pintuan. Nung una akala niya na mamalikmata lamang siya. Dala ng hangover ngunit nang marinig niya ang boses nito, sigurado siyang ito na si Felicity. Si Felicity naman ay ganoon din. Hindi niya inaasahan na makikita niya doon ang tita Elvira. Agad na pumasok sa isipan niya ang kanyang dalawang kuya. Malamang na ang dalawa ang may kagagawa niyon. Kaya naman pala, nag-aya biglaan ng daddy niya na mag-out of town. Pero dahil na rin lihim lang ang tungkol sa kanyang tita Elvira. Nang maalala niya yon, dali-dali niyang hila papasok sa silid nito ang tita. "Felicity, what are you doing?" Gulat na tanong ni Elvira habang si Felicity naman ay mabilis na isinarado ang pintuan. Nang mailak iyon, agad siyang lumingon sa kanyang tita at nagsalita. "Tita, bakit po kayo nandito?" Nagtaka si Elvira sa tanong na iyon ng bata, ngunit sinagot na lamang niya ito. "Nandito kami para magbakasyon. Bukod sa Christmas break daw kasi, araw din kasi ng kaarawan ko." "Kaarawan? As in, birthday?" Gulat na sabi ni Felicity. Na ikinatango naman ni Elvira. Natahimik sandali si Felicity dahil doon. Ibig sabihin, magkasunod lamang pala ang birthday nito at ng mommy niya. Naisip niya na baka kaya naman nag-aya ang daddy niya na magbakasyon para i-celebrate ang birthday nila ng tita Elvira niya. Come to think of it,
Tuwing Pasko, isang beses na lang nakikita ang ama sa kanilang bahay at kapag tanghali na onwards, hindi na nila alam kung nasaan nga ba ito. Sinasabi ng mommy niya na kasama ang Tito Angelo at brother niya at nag-iinom. Pero ngayong nalaman niyang kaarawan niyon ni Elvira, mukhang alam na niya kung nasaan ito. Tita, sino po ba ang kasama mo dito? Maya-maya pa ay nagtanong na si Felicity. Yun naman naging cue para kabahan si Elvira dahil maaaring makita nito ang anak niya. Napatingin siya sa pintuan at naisip niya na sana hindi pa pumasok doon ang anak. Mommy ko at ang anak ko? Anak? May anak na po pala kayo. Kunwari maang-maanga na tanong ni Felicity sa kanyang tita. Alam naman niya na ang totoo, ngunit gusto niya lang makita kung anong reaksyon nito. Base sa nakikita niya, kinakabahan ito at di mapakali. Mukhang tama ang kanyang Kuya Hans. Takot ang mommy nila na harapin silang kambal dahil sa buong akala nito, hindi siya tatanggapin ng mga ito. Oo, meron nga. Utal na sagot ni Elvira. Napailing ng palihim si Felicity dahil sa sagot ng kanyang tita at tila kinalimutan na lamang niya yon. Mukhang merong balak ang kanyang mga kuya na pagtagpuin ang kanyang daddy at tita Elvira. Walang problema naman yon sa kanya. Tutulong pa nga siya pero bago yon may naisip siyang bagay na alam niyang ikatutuwa ng kanyang tita. Tita Elvira, kumpleto po kami dito. Gusto niyo po bang makausap si Mamito? Natigilan si Elvira dahil sa sinabi ni Felicity. Ilang taon na rin nakakalipas na hindi niya makakasama ang ama sa tuwing kaarawan niya. Noong kinasal sila ni Johannes, siya ang laging pumupunta sa kanilang bahay at doon ipinagdiriwang ang kaarawan niya. Dahil nga walang pakialamang asawa sa kanya dati, malaya niya itong magagawa pero ngayon, natigil yun nang umalis sila ng Pilipinas. Sigurado ka? Pwede ba? Hindi na itago ni Elvira ang tuwa sa kanyang boses at mukha dahil sa alok ni Felicity sa kanya. Kaya siguro ang gaan ng loob niya sa bata ay dahil nagkakasundo silang dalawa sa lahat ng bagay. Of course, Tito, ako na pong bahala. Pagkasabi ni Felicity na yun, nagpaalam na siya kay Elvira para masigurado na walang ibang tao sa kwarto nila. Si Elvira naman di maiwasang ma-excite dahil yon ang unang beses na makakasama at makikitang muli ang ama. Ilang araw na rin niya tong di nakikita ngayon pa na malapit na ang birthday niya. Mabilis ang kilos ni Elvira at mabilis na naligo at nagbihis. Tuluyan na ngang nawala ang sakit ng ulo niya at hilo. Di na rin hinanap ang anak at ang kanyang mommy dahil ang mas importante sa kanya sa ngayon ay makita ang ama. Alam naman niya na magkasamang dalawa kaya't hindi siya dapat mag-alala kung ayos lamang ba ito. Samantalang sa kabilang room naman kung saan nandoon si Felicity. Natuwa siya na makitang palabas ang kanyang ina. Ayon dito, susunod siya sa maymita niya na bumaba ng hotel para kumain kasama ang lola niya sa side ng kanyang daddy. Mamito, nandito si Tita Elvira sa hotel. Pupunta siya dito pagkaalis ni Mommy? Lapit na bulong ni Felicity sa kanyang mamito at bumungis-ngis dahil kita niya ang gulat sa mukha ng mamito niya. Ang hindi niya alam na pansin niyo ni Patricia at napakunot ang noo. Magtatanong pa nga sana to ngunit mas pinili ni Patricia ang wag magsalita at magpanggap ng walang alam. Aalis na ako. Maya-maya pa ipaalam ni Patricia sa kanila na lalong kinatawa ng anak. Ni hindi nga siya nito hinatid sa labas kung kaya't doon pa lamang nagtaka na siya. Dahil merong kakaibang nararamdaman si Patricia. Nagpanggap siyang lumabas ng kanilang room at nagtago sa malaking cabinet na nasa gitna ng dalawang kwartong naroon. Magkatapat ang pintuan ng dalawang kwarto na nandun sa room nila at sa gitna no'y merong cabinet na hindi napansin ni Felicity ang kanyang ina mula sa loob. Na magpaalam si Felicity para lang sunduin ang kanyang tita Elvira ay mabilis nang lumabas na siyang kinataka ni Patricia. Naisip niyang sundan ang anak pero merong pumipigil sa kanya kung kaya hinayaan niya ang sariling manatili sa loob at maghintay. Medyo tumagal bago tuluyang bumalik ang kanyang anak kaya nagpasya na siyang lumabas. Ngunit nang buksan niya ang pintuan ng cabinet ang siya namang dating na Felicity kasama si Elvira. Mabilis bumalik si Patricia sa loob ngunit may awang para kita niya pa rin ang paparating. Di niya inaasahan ang babaeng kasama ng kanyang anak. Tita Elvira, dito po. Nandito po si Mamito. Tila nagsimulang tumaas ang dugo sa kanyang ulo dahil sa galit.
Hindi niya akalain ng anak niya pa mismo magpapapasok sa babaeng yon sa loob ng kanilang tinutuluyan. Ngayon alam na niya kung bakit ganoon na lang kalala ang closest ng kanyang stepfather at ng anak niya. Merong itinatago ang mga to na hindi niya alam. Dahil sa sobrang galit ni Patricia, hindi siya nagdalawang isip na lumabas sa kanyang pinagtataguan at pabalang na binuksan ang pintuan. Paano mo nagawa sa akin to, Felicity? Natigilan si Felicity, Elvira at ng kanyang ama sa kanilang pagre-reunion na bigla na lamang lumitaw si Patricia at sumigaw. Mommy? Takot na sabi ni Felicity habang si Elvira mabilis nilagay sa likuran niya ang bata. Walang kasalanan ng bata dito, Patricia. Pagtatanggol na sabi nito sa kapatid. Anong wala? Kaya naman pala close na sila ni Papa dahil nagkikita kayo ng palihim. Halika nga dito, Felicity. Lumapit si Patricia para kunin ng anak, ngunit nilayo ito ni Elvira sa kapatid at hinahawi si Patricia. Alam niyang galit ang stepsister niya kung kaya't ayaw niya na palapitin ito dito. Pwede ba? Galit na sabi ni Patricia at masamang tiningnan siya. Anak mo ba si Felicity? Anak ko siya, kaya wag mo na siyang ilalayo pa sa akin. Tila natigilan si Elvira sa sinabing iyon ni Patricia. Siyempre, concerned siya kay Felicity dahil bukod sa inaakala niya na anak niya ito, ay anak pa rin to ng kanyang ate Patricia. Isa pa, bata pa lamang si Felicity kaya hindi niya ito idadamay sa kahit na merong away sa kanilang magkapatid. Nang dahil doon nakuha ni Patricia ang kanyang anak. Umalis ka na dito? Sigaw na sabi nito kay Elvira na natauhan mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Hindi ako aalis dahil ako ang may kasalanan sa lahat ng to. Lakas na sabi niya. Nalalo pang kinagalit ni Patricia. Oo, ikaw talaga ang may kasalanan ng lahat ng to, pero magtutuos tayo mamaya. Ngayon, umalis ka muna at iwan mo kami ng pamilya ko. Di nakasagot si Elvira sa sinabing iyon ni Patricia. Na magtagpo ang mata nila ni Felicity, tinanguan siya nito ng dahan-dahan. Tila nagsasabing umalis na lamang siya. Dahil doon walang nagawa si Elvira kahit na ayaw niyang iwan ang bata. Alam niya kasi papagalitan si Felicity. Di niya alam kung paanong pagalit ang gagawin nito sa bata at nag-aalala siya dito. Get out! Muling sigaw ni Patricia kung kaya't walang nagawa si Elvira kundi ang lumabas. Inatid pa siya ni Patricia sa may pintuan kung kaya pabalang na sinara ang pinto sa kanyang harapan. Sasabihin pa naman sana niya dito na huwag sasaktan ng bata. Napabuntong hininga na lang si Elvira at tahimik na bumalik sa kanilang room. Na makapasok sa loob, pakiramdam niya guilty na guilty siya dahil sa nangyari. Dahil doon kinuha niya ang kanyang cellphone at tinext ang cellphone ni Felicity. Na mga panahon nga pinapagalitan na ni Patricia ang anak at sakto nag-text si Elvira at doon nabisto ang pag-uusap nila sa cellphone ng anak. Walang kamalay-malay si Elvira na lalong nagalit si Patricia sa katapat na silid-lang niya. Ilang oras ang lumipas kanina pa pabalik-balik si Elvira sa kanyang silid. Hindi niya alam kung ano nga ba ang nangyari kay Felicity. Sinubukan niya tong tawagan. Ngunit walang sumasagot. Ayaw naman niya makagawa ng gulo kaya't hindi niya na inulit pa yon. Nawala rin sa isip niyang anak at ang kanyang ina lalo na't ang nasa isip nito magkasamang dalawa. Maya-maya pa'y napatayo siya na merong mag-doorbell sa room nila. Mabilis siyang pumunta sa pintuan at binuksan yon sa pag-aakalang sa Felicity yon ngunit isang babaeng nasa harap ng pintuan. Hi ma'am, meron pong delivery para sa inyo. Napakunot ang noo ni Elvira dahil doon pero kinuha niya pa rin. Pinapirma lang siya sandali at doon kinuha niya ito at pumasok sa loob. Nang buksan niya ito, natigilan siya na mabasa nakasulat na DNA result sa pinaka-envelope nun. Nanlaki ang mata niya. Naalala ang sinabi sa kanya ni Jake na ipapadala niyang result sa address nila ngayon. Dahil doon, dali-dali niya itong binuksan at natigilan siya sa kanyang nabasa. Apo, tumahan ka na. Kanina pa nag-aalala si Robert sa kanyang apo dahil kanina pa rin to iyak ng iyak. Pinagalitan siya ni Patricia dahil sa pakikipag-usap ito kay Elvira at pakikipagsabuatan. Sinubukan na magpaliwanag ng Felicity sa kanyang ina, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Sa bagay naiintindihan niya ito dahil totoo naman na naglihim siya. Pero nagawa lamang naman niya yon dahil sa konsensya niya, lalo pat alam niya na sila ang dahilan kung ba't nasira ang pamilya ng daddy at kuya niya.
Yon ang unang beses na nag-away sila ng kanyang ina na sobrang lala. Mabait sa kanya at close sila ni Patricia, kaya hindi rin kaya ni Felicity na hindi sila ayos nito. Pero sa nangyari ngayon, pakiramdam niya hindi siya nito isang tunay na anak, kung sigawan at sabihan siya ng kung ano-anong salita. Dinigan lahat ni Robert. Gustuhin man niya na sumingit sa usapan ng mga to, ngunit hindi po pwede dahil hindi pa yun ang tamang oras para malaman ng mga ito na gumagaling na siya. Sa ngayon, pilit niyang pinapakalma ang sarili niya. Kalahating oras ang lumipas at tumigil na rin nga sa pag-iyak sa Felicity, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Dahil sa antok ni Robert ay nakatulog siya, lalo pa nga't alam niya na okay na ang kanyang apo. Nang mga oras nga na iyon ay naramdaman ko ang pagkauhaw ni Felicity kung kaya nagdesisyon siyang lumabas para uminom. Alam niya malaki ang chance na nandoon ang kanyang mommy. Hihingi na lamang muli siya ng tawad dito. Gagawin niya lahat na makakaya niya para humingi ng tawad dito. Nakiramdam muna siya sa paligid bago tuluyang lumabas ng kwarto. Ngunit di pa siya tuloy nakakalabas sa pinaka-hallway, palabas ng kanilang kwarto, rinig na niya ang usapan ng kanyang mommy at tita Emily. Hindi ko talaga matanggap ang ginawang pagsasinungaling sa akin ni Felicity. Of all people, bakit si Elvira pa? Yan pang babaeng kinaiinisan ko sa buong mundo? Kumalma ka naman, Patricia. Kanina ka pa dyan galit, baka ma-high blood ka na niyan. Pagpapakalma ni Emily sa kanyang kaibigan, lalo na't kanina pa ito nagrereklamo sa kanya. Ewan ko ba, Emily? Nagagalit ako, sobra. Hindi ko akalaing nakapasok na pala sa teritoryo ko yung babaeng yan. Kaya naman pala, malakas ang loob nung nilapitan ako sa banyo ng restaurant at sabihin lahat ng bagay na yun sa akin. Napailing na lamang si Emily sa sinasabi ng kaibigan. Kanina pa ito ganon. Isang oras na rin ang lumipas nang kinulong nito ang anak at stepfather sa kwarto nila. Wala doon ang mommy ni Patricia dahil nasa baba ito at namamasyal. Silang dalawa lang naiwan sa floor doon, lalo pat balak na nilang sumunod sa mommy nito. Pero dahil may mga bagay na hindi inaasahan, kung kaya yun nga ang nangyari. Pagka ganun talaga kapag malakas ang dugo, biglang nasabi ni Emily nang hindi sinasadya. Napatakip pa nga ito sa bibig dahil alam niyang ayaw na ayaw ni Patricia na naririnig ang ganong bagay tungkol kay Felicity. Tinuring na kasi ni Patricia na tunay na anak si Felicity. Di na nito kinikilala si Elvira bilang tunay na ina ni Felicity. Basta't ang gustong iparating nito palagi na anak niya ito, na dugo at laman niya ito. What do you mean? Takang tanong ni Patricia habang nakakunot ang noo. Ngunit si Emily mabilis umiling dahil ayaw niyang madamay sa galit ng kaibigan. Hindi nga, ano nga? Seryosong tanong ni Patricia ngunit di pa rin sumagot si Emily sa kanya. You mean, dugo, dahil si Elvira ang biological mother ni Felicity? Alam mo, naisip ko nga tama ka. Si Elvira pa rin ang ina ni Felicity, kaya't dumadaloy sa dugo niya ang dugo ng kinaiinisan ko at kinamumuhian ko. Talagang nagsanib puwersa pa sila ngayon. Sobrang nakakagalit. Dahil sa narinig ni Felicity, mabubunyag na kaya ang lihim ni Patricia? Ano kaya ang resulta ng tunay na DNA test result na natanggap ni Elvira? Ano ang gagawin ni Patricia kapag nalaman ni Elvira na si Felicity ang bunsong anak niya sa triplets? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.